Sa kabila ng makulay na mundo ng social media, kung saan milyon-milyon ang nagiging kilala at hinahangaan, may mga madilim na lihim na hindi nakikita ng lahat. September 11th, 2025. Isang trahedya ang naganap na hindi inaasahan ng marami. Matapos mag-livestream ng isang sikat na TikTok influencer, ay bigla na lamang itong naglaho at ang kanyang katawan ay natagpuan na nakalagay sa isang maleta sa isang liblib na bundok sa South Korea. Ang nasabing dalaga ay may mahigit 300,000 followers sa TikTok. Ang itinuturong may kinalaman sa insidente ay ang kanyang galanteng tagahanga. Paano nga ba na ang isang relasyon ng isang tagahanga at influencer na nagsimula sa admirasyon at suporta ay nauwi sa isang madugong trahedya? Ito ang malagim na sinapit ng TikTok influencer na si Yoon Jia. Isang kwento na bumabalangkas sa hangganan ng online fame at ang kabayaran ng labis na pagkahumaling. Pero bago natin simulan ang kwento, kung mahilig ka sa mga istorya ng misteryo, trahedya at totoong krimen, siguraduhing mag-subscribe ka na dito sa aking channel. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video at paki-comment na rin sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Si Yoon Jia, isang 20 anyos na TikTok influencer, ay nakamit ang tagumpay sa kanyang pagiging totoo, masayahin at relatable sa kanyang mga followers. Hindi lang siya basta isang online personality, siya rin ay isang kaibigan at inspirasyon para sa marami. Siya ang uri ng tao na madali mong maiisip na kaibigan, malapit sa mga tao, puno ng enerhiya at palaging nag-aalok ng ngiti. Sa kanyang mga video, hindi siya natatakot na maging vulnerable. At ang kanyang mga tagasunod ay natutunan siyang mahalin dahil sa kanyang pagiging relatable. Sa kanyang pagiging malapit sa kanyang audience, nakalikom siya ng higit sa 300,000 followers. Mga tao na patuloy na sumusuporta sa kanyang bawat hakbang sa online world. Isa sa mga nagbigay ng malaking suporta kay Yoon Jia ay si Choi, isang lalaki sa kanyang 50s na matagal ng tagahanga ng dalaga. Si Choi na kilala online sa bansag na Black Cat na nagpakilala bilang isang matagumpay na CEO ng isang IT company ay hindi lamang naging tagasunod ni Yoon, siya rin ay naging malaking pinansyal na tagasuporta sa kanyang mga live stream. Siya ay isang VIP patron na nagbigay ng malaking halaga ng pera sa dalaga na umabot sa $70,000 hanggang sa siya ay maging isa sa mga pinakamalaking donator sa kanyang mga livestream. Ngunit lingid sa kaalaman, sa likod ng magarang maskarang ito, si Choi ay may malalim na problema sa pananalapi at nagbabalat kayo lamang para lubos na mapalapit sa dalaga. Habang si Yoon Jia ay patuloy na nagiging mas popular, si Choi naman ay naging masyadong abala sa kanilang koneksyon. Hindi nagtagal, ito ay nagsimulang magpakita ng mga kakaibang ugali. Ang mga mensahe at pangako niya ay hindi na lamang mamasimpleng suporta. Ito ay nagiging labis na at nakakabahala sa puntong masasabi mo na sukdulan ang kanyang pagkahumaling sa dalaga. Minsan, nagiging mailap at pilit ang kanyang mga pahayag. At ang mga regalong pinansyal ay tila may kasamang hinihinging mga bagay na labas sa mga karaniwang expectations ng isang tagahanga. Ang dating magandang ugnayan ay unti-unting nagiging hindi kaaya-aya sa dalaga. Sa likod ng bawat regalong pinansyal at pangako ng tulong, si Yoon ay nagsimulang makaramdam ng discomfort.
Sa kabila ng malalaking donasyon at magagarbong pag-aalok, nagdesisyon si Yoon na putulin ang ugnayan nila ni Choi. Ngunit ang desisyong ito ay nagdulot ng isang madugong wakas. Noong September 11, 2025, habang nagla-livestream si Yoon Jia sa Yongjong Island, Incheon, ay may ilan sa kanyang mga followers ang nakaramdam ng kakaiba sa dalaga. Tila hindi maipaliwanag na lungkot ang mababanaag sa mata ng dalaga. Ang mga mata ni Yoon ay hindi kasing saya ng dati. Gayunpaman, sa kabila ng kakaibang pakiramdam ng ilan sa mga fans hinggil sa kanilang idolo, nagawa pa ring magpasaya ni Yoon Jia. At gaya ng dati, kinagiliwan siya dahil sa kanyang pagiging authentic. Bago matapos ang livestream, naging emosyonal daw ang dalaga at nag-iwan sa kanyang mga followers ng isang malungkot na mensahe. Sa mga oras na iyon, wala pang nakakaalam na ito na pala ang magiging huling pagkakataon na makikita siya ng kanyang mga fans. Ang CCTV footage na nakuha ng mga otoridad ay nagbigay ng isang nakakagulat na detalye. Makikita sa video na si Yoon ay pilit na pinigilan mula sa paglabas ng isang sasakyan. Isang lalaking matagal nang nagbigay ng suporta, si Choi, ang nagbukas ng pinto ng sasakyan at walang awa siyang pinilit papasok muli. Nakita sa footage na siya ay pilit humihiwalay, tila nagmamadali at naglalaban upang makawala. Ngunit ang lakas ni Choi ay nagpatuloy sa pagpigil sa kanya. Ang pinto ng sasakyan ay agad na isinara at doon hindi na siya nakalabas pang buhay. Si Yoon Jia, na nahulog sa kamay ng isang taong hindi niya naisip na magpapakamatay para sa kanya, ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na tumakas. Nang sumunod na mga minuto, naisin mang magsalita, wala na siyang pagkakataon. Si Choi, na nagsimulang magmaneho, ay hindi tumigil. Dinala ni Choi ang dalaga patungo sa isang liblib na lugar sa Muju County, North Jeolla Province. Isang lugar na malayo mula sa kabihasnan, isang lugar na ipinakita ang madilim na katotohanan ng pagkamatay ni Yoon. Sa mga ulat, natagpuan ang katawan ni Yoon sa isang bundok at nakalagay sa isang maleta. Ayon sa autopsy, pinatay si Yoon Jia sa pamamagitan ng pagsakal sa kanyang leeg, na sanhi ng asphyxiation. Ang kanyang oras ng pagkamatay ay alas 3:27 ng hapon, 30 minuto matapos ang kanyang huling livestream. Ang mga sugat sa kanyang katawan at ang kanyang pagkamatay ay nagbigay ng matinding pahayag. Siya ay hindi kusang sumama, kundi pinilit. At sa isang iglap, ang buhay na puno ng pangarap at inspirasyon ay nawala na lamang. Hindi nagtagal, natunton ng mga otoridad ang kanyang suspect, si Choi, ang lalaking may malalaking donasyon at VIP na koneksyon kay Yoon Jia. Sa una, itinatanggi ni Choi ang kanyang pagkakasangkot sa krimen. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisinungaling, unti-unting napagdugtong-dugtong ng mga investigador ang mga ebidensya. Ang mga kuha na video footage, ang mga hindi pagkakatugma ng kanyang kwento, at ang mga ulat ng kanyang mga desperadong kilos bago mangyari ang krimen ay nagpatibay sa kanyang pagkakasangkot. Si Choi, isang lalaking may mga problema sa pananalapi at nahulog sa mga pagkakautang, ay hindi tinanggap ng mabuti ang pagtatangka ni Yoon Jia na tapusin ang kanilang relasyon. Sa isang huling desperadong pagkilos, nakita siyang lumuhod at humiling kay Yoon na huwag tapusin ang kanilang ugnayan. Ngunit tila ang kanyang obsession ay nagbunga ng malupit na pangyayari. Matapos ang insidente, nagtangka pang iligaw at lituhin ni Choi ang mga otoridad. Huminto siya sa 8 iba't ibang lugar bago niya iniwan ang katawan ni Yoon Jia sa isang bundok. Nang dumating ang ebidensya,
Hindi na kayang itanggi ni Choi ang kanyang pagkakasangkot. Noong September 13, siya ay inaresto at umamin sa krimen. Sinabi niyang siya ay nagalit nang malaman na balak ng influencer na putulin ang kanilang relasyon. Ngunit ang kanyang mga pag-amin ay hindi nakatanggal ng galit at pangungulila ng mga tao. Marami ang nagtaka kung paano ang isang tao na nagbigay ng sobrang halaga sa isang influencer ay naging mapanganib at nakamamatay. Ang pagkamatay ni Yoon Ji-ah ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na galit at kalungkutan sa kanyang mga fans at ang buong komunidad ng social media. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa panganib na kinakaharap ng mga online creators at influencers na umaasa sa suporta ng mga tagahanga. Mga tagahanga na minsan ay hindi kayang tanggapin ang pagtatapos ng ugnayan. Habang ang mga otoridad ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon, ang kaso ni Yoon Ji-ah ay nagbigay halaga sa isyu ng paligtasan ng mga influencers. Maraming mga tao ang nagprotesta at humiling ng mas mahigpit na mga batas para protektahan ang mga social media figures mula sa mga obsesyon ng mga tagahanga na maaring magbunsod ng karahasan. Ang hashtag Justice for Yoon Ji-ah at Influencer Safety ay naging viral hashtags, sumasalamin sa pagkabahala ng publiko at pangangailangan ng proteksyon ng mga creators online. Sa kasalukuyan, ang kaso ni Yoon Ji-ah ay patuloy na umuusbong sa mga korte. Ang mga otoridad ay nagsasagawa ng mas malalim na pagsusuri at paghahanap ng karagdagang ebidensya upang mapanatili ang tamang proseso ng paghatol. Ang pamilya ni Yoon Ji-ah ay patuloy na nagdadalamhati at tahimik na ipinahayag ang kanilang pasasalamat sa mga taong nagbigay ng suporta. Ang trahedya ng pagkamatay ni Yoon Ji-ah ay hindi lamang isang pag-alala sa pagiging delikado ng buhay bilang isang online influencer. Ang pagkamatay ni Yoon ay nagpapaalala sa atin ng mga panganib na dulot ng obsesyon at fan culture. At kung paano ang isang simpleng tagahanga ay maaaring maging isang banta sa buhay ng isang tao. Bilang mga tagasunod at creators, paano ba natin maprotektahan ang ating sarili laban sa mga walang hangang pangarap ng iba? At higit sa lahat, paano ba natin matutulungan ang mga tao na tulad ni Yoon na ang pagmamahal at kabutihan ay naging dahilan ng kanilang maagang paglisan? Sa bawat pag-alala kay Yoon Ji-ah, ang kanyang pagkatao at kabutihan ay patuloy na magbibigay liwanag, katulad ng mga alaala ng araw na hindi malilimutan. Ang kasong ito ay magsisilbing isang paalala sa ating lahat. Magsisilbing hudyat na ang social media at ang online world ay hindi palaging ligtas. May mga anino na maaari mong hindi makita sa iyong mga posts at sa likod ng mga masayahing mukha sa mga live streams. May mga panganib na hindi dapat baliwalain.